Mga kapatid, ngayong oras na to, gusto kong pag-usapan po natin ang isang napakahalagang bagay sa buhay ng bawat Kristiyano, ang pagiging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi po sa unang Tesalonica 4:16-17, darating ang araw na ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at ang mga sumasampalataya sa Kanya ay sasalubong sa Kanya sa himpapawid. Ibig sabihin po mga kapatid, talagang babalik po si Jesus. Hindi po ito kwento. Hindi po ito imahinasyon at hindi po ito gawa-gawa lang ng tao. Ito po ay pangako ng Panginoon. At alam natin, kapag ang Diyos ang nangako, siguradong mangyayari yun. Amen po ba? Pero ang tanong po ngayon ay hindi kung babalik ba si Jesus. Ang tanong po ngayon ay, handa raw ba tayo sa pagdadating niya, sa pagbabalik niya? Alam niyo mga kapatid, sa buhay po marami tayong mga bagay na pinaghahandaan. Kapag may mga darating po tayong mga bisita, naglilinis tayo, inaayos natin ang sala, inaayos natin ang kusina, kasi gusto natin maging maayos ang lahat dahil may darating tayong importanteng tao. Or sa exam, sa school, kapag may exam, nagre-review tayo. Kapag may mga interview sa trabaho, naghahanda tayo. Pero minsan daw po, ang tanong po sa atin ay ganito. Naghahanda ba tayo sa pagdating ng Panginoon? Marami po tayong pinaghahandaan, pero ang tanong po bilang mga Kristiyano po, naghahanda po ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Dahil ang sabi po ni Jesus Christ sa Mateo 24:36, ang walang nakakaalam ng araw o ng oras kung kailan siya babalik. Ibig sabihin mga kapatid, pwedeng mangyari ngayon, bukas, anytime. Kaya ang gusto ng Panginoon, maging lagi po tayong handa. Kaya sabihin niyo po sa mga kapwa nating Kristiyano, maghanda tayo. Huwag na tayong matulog. Maraming Kristiyano po ang active sa church, pero tulog ang spiritual. Ang pagiging handa daw po hindi ibig sabihin perfect po tayo. Dahil lahat po tayo nagkakamali. Lahat tayo may pagkukulang. Pero ang pagiging handa daw po ay nangangahulugan na totoo daw ang relasyon natin sa Panginoon. Dapat totoo ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi lang yung nagsisimba ka, paminsan-minsan. Hindi lang kilala mo ang Panginoon sa pangalan. Kundi si Jesus Christ daw talaga ang Panginoon ng buhay natin. Ibig sabihin, siya ang sinusunod po natin sa buhay natin. Siya ang pinakikinggan natin at siya ang nag-guide po sa buhay po natin. At kapag si Jesus daw po ang Panginoon ng buhay mo, may magandang pagbabagong mangyayari. Mga kapatid, maniwala ka. Kasi unti-unti mo nang iniiwan ang kasalanan mentras lumalapit ka sa Panginoon. Unti-unti mo nang gustong sundin ang Diyos sa buhay mo. Unti-unti mo nang gustong babago yung buhay mo para sa Kanya. Hindi dahil pinipili lang po tayo, kundi dahil mahal po natin ang Panginoong Yesus. Mga kapatid, darating po ang araw na babalik si Jesus. At sa araw na yun, hindi po mahalaga kung gaano tayo kayaman. Hindi mahalaga kung gaano ka kasikat. Hindi mahalaga kung marami kang mga achievements ang nakuha sa buhay mo. Ang mahalaga po ay kung kilala ba tayo ng Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik. Dahil ang pinakamalungkot na mangyayari ay yung akala natin, kilala natin ng Diyos. Pero sa huli, sasabihin ng Panginoon po sa atin, hindi kita kilala. Kaya habang may oras pa, mga kapatid, habang may pagkakataon pa, lumapit tayo sa Panginoon. Dahil mahal po tayo ng Panginoon. Si Jesus Christ po ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At siya ay muling nabuhay upang bigyan tayo ng panibagong buhay. Kaya kung narito ka ngayon, pakiramdam mo malayo ka sa Panginoon,
Gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, pwede kang lumapit sa Kanya ngayon. Hindi bukas, hindi next week, ngayon, kapatid. Gusto kong itanong ulit ang tanong na ito sa bawat isa po sa atin. Kung babalik po si Jesus ngayon, handa po ba tayo? Kung hindi ka po sigurado sa relasyon mo sa Panginoon, pwede ka manalangin sa puso mo at sabihin mo'y ganito. Sige tayo, kay pumikit. Sabihin mo ito. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y nagkasala. Salamat dahil namatay ka para sa akin sa krus. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. Baguhin mo, Panginoon, ang puso ko at tulungan mo ako mabuhay para sa iyo. Pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, mamuhay tayo at manampalataya ng may pag-ibig at pagsunod sa ating Diyos. Balang araw, makakasalubong natin siya at masasabi po natin, Panginoon, handa ako sa pagdating mo, handa ako sa pagbabalik mo. Maraming salamat po mga kapatid. Maging ready po tayo sa kanyang muling pagbabalik. God bless.